So hello no, ngayon no, ito ay patungkol sa mga tao no na patuloy pa rin naniniwala at sumasampalataya, naglilingkod, sumasamba, lumuluhod at nagdarasal kay Maria. Madalas mo itong makikita sa mga taong matatanda. Mga taong tumatanda na, wala pa rin pag-unawa. Lumipas na ang ilang taon, 2,000 years and 26, hindi pa rin nila sinusunod ang nakasaad sa Biblia. Lahat ng mga taong sumasamba sa babaeng yan, diri-diretso yan sa impyerno. Hindi talaga yan mapapatay ang apoy ng impyerno as long as ginagawa niyong panggatong ang sarili niyo. Kung hindi kayo gigising, intindihin niyo ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. I am the way, the life, and the truth. The way, daan. No one comes to the Father except through me. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Yan ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, I am the bread of life. The bread of life na nagbibigay buhay na walang hanggan sa mundong ito, sa sangkatauhan. The resurrection and the life, ang muling pagkabuhay. Hindi niya kailanman sinabi diyan na sa pamamagitan ni Maria, bubuhayin kayong muli at mabubuhay at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Jesus Christ is the resurrection and the life. Ang buhay at ang muling pagkabuhay. Jesus Christ is the only door. Siya ang natatanging o siya lamang ang pintuan patungo sa kaligtasan at wala dyan kay Maria. Ang mga pare kasi at iba pang mga church leader, pinapaniwala kasi nila, yung mga member nila, yung mga tao nila na ganito, maglingkod tayo kay Maria at si Maria na ang makiusap doon sa ating Panginoong Hesukristo o sa Ama. At sinong anak na hindi pakikinggan ang pakiusap ng isang ina? Kung ganyan ang pag-iisip nyo, dire-diretso talaga kayo sa impyerno pagdating ng dulo. Ang pag-iisip ng Diyos, hindi katulad ng pag-iisip ng tao. Anong sinabi ng Panginoon? Tulad ng malayo ang diferensya ng langit at lupa, ganun din ang pag-iisip ng Diyos sa tao. Ang pag-iisip ng mga tao na ganun mindset na yan, makamundo yan. Believe me, paniwalaan nyo ito at pagdating ng araw, tatanggapin nyo ang kamatayan na walang hanggan sa impyerno. Uulitin ko, ang impyerno, basurahan yan ng mga walang kwentang tao. Mga tao na itinapon ng Panginoon. Yan ang tapunan ng mga walang kwentang tao. Diyan itinatapon ng Diyos ang mga tao wala ng kwenta. Every time na hindi ka sumasampalataya o kumikilala sa Panginoon at patuloy na gumagawa ng kasamaan sa paningin ng Panginoon, ang puot at galit, nag-aalab yan at kayo nagiging walang kwenta. At dahil ang tao nagiging walang kwenta, itatapon yan sa impyerno. Kung dito sa atin, kung ang isang bagay wala ng kwenta, itatapon natin yan sa basurahan. Ganun din doon. Imulat niyo po yung mga mata niyo. Ang mga apostolis noon, kailanman hindi mo maririnig niyan na ipinapangaral nila si Maria. Na si Maria, sa pamamagitan ni Maria, maliligtas kayo. Kung ganito na rin lang na maliligtas ang bawat tao sa pamamagitan ni Maria, walang kwenta ang kamatayan ni Kristo sa cross. Dahil nga nagiging makabuluhan at makapangyarihan ang kamatayan ni Kristo sa cross at nadaig niya ang kamatayan, ang lahat ng mga tao na sumasamba sa Maria, kay Maria o image, lahat ng yon itatapon talaga sa apoy ng impyerno. Yan ang mga patutunguhan ng mga taong idolaters.
commit idolatry. Ang sinabi ng ating kasulatan, no idolaters shall inherit the kingdom of God. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Sinabi rin dito, from everlasting to everlasting, walang simula at walang katapusan ang Diyos yan na. Kailanman ang Diyos walang ina. Paano mo masasabi na ang Diyos may ina? Hindi nyo ba alam na si Maria, sa pamamagitan lamang niya, iluwal ang tagapagligtas ng mundong ito, na sa pamamagitan kay Kristo ang bawat tao na mananalig at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at kailanman hindi yan sinabi ng ating Diyos na maliligtas ang bawat tao na mananalig kay Maria. Huwag niyong sayangin ang buhay niyo. Isipin niyo ng mabuti yung buhay niyo. Kung nasa mali kayong religion, umalis na lang kayo, kasi ang kasulatan mismo ang nagsasabi, Jesus Christ is the only way to the Father. No one comes to the Father except through Christ. Hindi sa pamamagitan ni Maria or Santo. Wala kahit sino man. Kasi dito sa kasulatan, sinabi ng ating Diyos, dito sa mundong ito, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos na siyang ikaliligtas ng bawat tao na sumasampalataya sa Kanya. Ang ating Panginoong Jesucristo lamang. At hindi yan sa pamamagitan ni Maria. Pasambahin kayo ng mga church leader nyo kay Maria. Nako. Bagyo ang anihin nyo. Pagdating ng araw, if you continue to do this, if you continue worshiping idols, idolatry kasi yan eh. Maniwala kayo pagdating ng araw talaga. Huwag kayong mangarap na makapasok kayo sa kaharian ng Diyos. Huwag nyo nang pangarapin yan, kasi nga kahit nga makikita nyo lang ang Panginoon, hindi nyo yan mararanasan. Mamulat na lamang kayo, sinusunog na kayo ng impyerno. Hindi ko kayo tinatakot o hinuhusgahan. Ito ang patutunguhan sa bawat tao na sumasamba kay Maria, sa kahit sinong tao. Sinasabi sa kasulatan, ang dating tao na tulad lamang nila, na palakad-lakad lamang dito sa mundong ito, ngayon sinasamba na nila. Hindi nila naintindihan ang kasulatan. Lumipas na ang 2026 years, hindi pa rin nila naintindihan ang kasulatan, at patuloy pa rin na namumuhay sa kasinungalingan na malayo sa katotohanan sa nakasaad sa Biblia. At may isa pang hangal na pare. Ang foundation of truth ay ang simbahan. Wala talaga. Paano mo masasabing foundation of truth kung ang ipinapangaral nyo kasinungalingan? Foundation of lie. Ang Biblia lamang ang nagsasabi ng katotohanan, at ito lamang ang pundasyon ng buong katotohanan. Wala kayong ibang paniwalaan na katotohanan maliban sa Biblia. Kung may mga tao na pupunta sa inyo o mangaral sa inyo na iba sa nakasaad sa Biblia, parusahan siya ng Diyos. Yan ang sinasabi dito sa kasulatan. Nangaral sila, dala-dala yung mga image ng Maria. Demonyo ang dala nila. Every time na maglingkod kayo, magdasal, sumamba, lumuhod, humalik dyan sa mga image na yan o ka Maria na yan, sinasamba nyo na ang demonyo. At sa huling araw, the devil repay you badly. Yan ang sasapitin ng bawat tao na sumasamba kay Maria. Believe it or not, 1,000%. Yan ang sasapitin ng bawat tao na hindi nakakaintindi sa kasulatan at patuloy na sumasamba kay Maria. No? Sana buksan nyo po yung isip nyo. No? So hanggang dito lang. No? Maraming salamat and God bless everyone. Amen.